And so once again, glory to God, glory to Christ Jesus. A great evening, great afternoon, and great morning, every 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat na po kayo. Ayan. So muli sa pangalan ng Panginoong Jesus, ay ako po ibabati sa inyo ng isa pong biyaya at pinagpalang gabi sa inyong lahat. At ngayong gabi ito, ako po samahan ninyo at tayo po umawit ng papuri at pagsambang awitin para sa Panginoon. At sa oras na ito, meron po akong naisabahagi sa inyo. At syempre, yung madalas ko pong ibinabahagi ay yung mga awitin pong inilagay ng Diyos sa aking puso. Mga awitin nga ibinigay niya po sa akin. So I'll be sharing with you 2 songs na kung saan it is my original piece. Yan po yung aking mga original na awitin na nilikha na naisulat sa tulong na rin at biyaya ng Panginoon. Kaya ako po samahan po ninyo. Ayan, manligaw tayo kay Lord, magharana tayo. Katayaan natin na ngayong gabing ito, haranahin natin ang ating hari sa kanyang trono. Ayan, sabi nga ng awitin, di ba? Sabi nga ng Word of God, kadakilaan ng hari ay aking ihahayan. At siyempre, bago po yan, ako po yung nagpapasalamat sa inyo pong unwavering support sa akin pong YouTube channel, no? At ang aking pong YouTube channel is Coach Ed Soriano. Ayan. So, yun po yun. At ikalawa, salamat din po for following me sa aking FB page. And it is all about be a blessing, spread the good news. Kaya pag linggo na, huwag natin kalilimutan, STGN na. Which simply means spread the good news. Good news lang tayo, no? Walang bad news. Sapagkat ang good news, mabubuting bagay, ay galing sa Panginoon. Yan. At syempre, gayon din naman, I'm inviting you to follow my Facebook. Yan. So, salamat po sa mga nag-follow at patuloy pang magpa-follow. At syempre sa ating mga reels, salamat po sa inyong mga pa-stars, yung mga pa-ilaw, yung mga pagsisend ng inyong mga support. At ngayong gabi ito, please do some comments kayong mga naka-tuning in sa oras na ito para ayan. So nakasin na po ngayong gabi ito si Brother Philip Quijano. Ayan. He's also watching dyan po sa lugar ng Caloocan City. At gayon din si Sister Antoinette Tos. Yung pangalan pa lang, artistahin na. Great evening po sa inyo, Sister Antoinette. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay Panginoon sa atin. Ayan, okay. So, dyan lamang po kayo. Dito naman po ako. At ayaw nyo po na ako po'y umawit ng mga awiting pagpupuri, mga awiting papuri at pagsamba sa Panginoon. No? Kaya natin tayo po yung makapagbigay luwalhati sa Panginoon. Ayan. So, sabi ni Sister Antoinette, good evening po, Brother Ed. Same to you po, good evening po. At Merry Christmas po in advance. Eddie, wow. So kagabi tayo po yung nag-live, pero medyo, parang medyo dismay na tayo kasi hindi gumana yung B8 ko kagabi. Kaya, let's get it on. Walang sound. So, by the way, kasama naman po talaga yan, Mas maganda, sabi nga, di ba? Mas maganda na yung sinubukan mo kaysa hindi mo sinubukan. Yan. So, kay Sister Julian, Idjo, yan. So, great evening sa iyo, Sister. At siyempre, sa pamilya Sapanta, kay Brother Rudy, kay Sister Olive, sa iyong mga anak, at sa iyong asawa. At ganoon din sa iyong kapatid, Sister Janet. Yan. So, pagpalain ng Panginoon, maging kanyang buong pamilya. At siyempre, I pray for the blessing ng Panginoon sa inyong pong buong sambayan, and most especially, ang inyong business, na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon sa pamagitan ng mga magulang, kasama na kayo, ay patuloy na pagpalain. At bago po sa awiting, ibabahagi ko po sa inyo na yan pong awiting yan ay bigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung aking original compositions. Dito po sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, sa Amplified Version ng Bible, ganito po ang ating mababasa bago po sa wikang sariling atin. Atin pong matamang tunghayan, Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5. And as I read, it says like this: Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Sabi dito, the only God. In verse 5 says, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, with all your entire being. Sa wikang sariling atin, ganito pong pagkasabi na maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal na kapatid. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon ay ating Diyos. Ang Panginoon ay ang sabi nito,
ang Panginoon ay iisa lang, o iisa lang, ang sabi ito, no? Ang Panginoon ay iisa, ang tanging Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, kundi iisa. So wag natin kalilimutan yon, that our God, whom we serve, is one God. At ang sabi niya rito, mga kapatid ko minamahal, okay, sa Aklat ng Lumang Tipan, sa Deuteronomio, sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at pag-iisip, at ng buong kaluluwa, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas. So kung papansinin natin, wala pong 3/4, wala pong kalahati, walang half, at wala ring half-half, wala ring 1/4, kundi buo. So walang tawad. Kaya ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos, no, na related po sa awiting ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ito. At syempre, shoutout muna muli tayo. Ayan, napakarami na po ninyo. Super thanks, dapat yan pinapalakpakan yan. Pag linggo, doon lang tayo may B8. Ayan, ngayon, manual tayo. Di wow. So shoutout po kay Sister Baby Raya, no? Sister Baby Raya Valenzuela. Yan, from Maypaho, Caloocan City. Dapat yan pinapalakpakan. At ganoon din kay Sister Orion. Ayan, parang biscuit lang Okay. So God bless you more, sister kapatid. At ganoon din po sa ating super friends, sa ating SF. Yan, Sister Nora Manzano. Yan, dyan lamang po kayo. At dito naman ako. At sa ating pagkapatuloy, now gusto ko pong sabihin sa inyo that to serve the Lord, to serve and to love the Lord is one of the greatest and important thing in our life. Huwag po natin kalilimutan yan sa pang-araw-araw nating buhay. Na yung pong paglilingkod at pagmamahal sa atin pong mahal na Panginoon, ay yan po isa sa dakila at napakahalagang bagay sa ating buhay. No? To love the Lord, to serve, and to love the Lord is one of the greatest and important thing in our life. Kaya nga dito, no, kung sususugan natin yan, ang sabi dito, no, first things first, sabi dito, loving God requires knowing Him. And that knowledge begins with His Word. So dito natin makikita, dito natin mapapatunayan na una, ang pag-ibig sa Diyos, now, mind you ang pinag-uusapan natin dito, higit sa lahat ay yung tinatawag nating primary love. Yung pangunahing pag-ibig. At wala pong iba yan, kundi, mga kapatid ko minamahal, yung pag-ibig sa Diyos. Mababasa rin natin, as I add, sa Matthew chapter 22, beginning verse 37 to 41, mababasa natin yon, pag binaybay natin yon, yung dalawang pinakadakilang utos. At isa sa pinakadakilang utos, kung titignan natin, na binanggit ko kanina sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5, na ang sabi dyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at pag-iisip at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas. Kaya nga dito, mga kapatid, no, una, ang pag-ibig sa Diyos ay nangangailangan ng pagkilala. Pagkilala sa Kanya, yung knowing Him. At dito, idinagdag, mga kapatid, sabi dito, at ang kaalamang iyon ay nagsisimula sa Kanyang salita. Tama nga naman. So, ang information about God is His Word. So, ganun din sa atin, di ba? Ang isang tao, sabi nga, no, there is a say, ang isang tao makikilala mo sa pamamagitan ng kanyang pananalita. The way he talk, the way he act, something like that. Ayan, shout out din kay sister tuloy, kay Brother Christopher de la Cruz from Pangasinan. Dapat yan pinapalakpakan niyo. So ito po yung napakagandang bagay, no? Unang pag-ibig sa Diyos ay nangangailangan ng pagkilala sa Kanya. At paano makikilala ang isang tao? O ang Diyos, higit sa lahat, di ba? Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa atin naman, di ba? We will be able to know people sa kanyang resume, sa kanyang background. So yun po yun, di ba? At katulad din naman when it comes to talking about appliances, using appliances, di ba? Yung appliances, magagamit naman natin yan kapag meron tayong manual. Di ba? Malalaman natin ang paggamit yan kapag meron tayong manual. Kaya napakahalaga po ng pagkilala sa Diyos. At para lubos nating makilala ang Diyos at lumalim yung pagkakilala natin sa Kanya, magtuloy-tuloy, punta tayo sa Biblia. Punta tayo sa Word of God. Kaya nga sinasabi ng Matthew chapter 4 verse 4, no, laging pinapaalala sa atin, that man shall not live by bread alone. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, pandesal, ensimada, putok, di ba, pudding, so kundi higit sa lahat sa salita rin naman ng Diyos. As we read the Bible,
Di ba? We will be able to know who is God. Malalaman natin kung sino ang Diyos. Ayan. And including that, sabi dito, no, the Lord requires an undivided love and loyalty from the Israelites. Kasi, kung titignan natin ang chosen people, ang chosen generation tayo, kasi naambunan lang tayo ng grasya ng Panginoon eh. Pero kung titignan natin, particularly ang Mesiyas, sa pangunguna ng ating Panginoon sa Kristo, mismong si Kristo na ating Panginoon, di ba? He was sent by Father, no, into the world, first things first, para sa mga Hudyo, para sa mga Israelita. Kaya itong atas at utos na ito, itong batas na ito, ay ibinaba ng Panginoon para sa kanila, exclusively, higit sa lahat. Na ang sabi diyan, the Lord requires an undivided love and loyalty from the Israelites. Pero ngayon, kasama na tayo dyan. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa kanyang habagatawa. At ang sabi nga rito, in addition to that, because He alone is their God. Ang Panginoon ay nangangailangan ng isang hindi hating pag-ibig. Kaya dapat pag umibig tayo, hindi pwede yung hating pag-ibig. Hindi pwede yung, kumbaga, inarkilang pag-ibig. Hindi pwede yung pahiram ng pag-ibig. Pahiram na pag-ibig. Kaya dapat tayo, pag umibig tayo, di ba? Yun talagang sa atin. Di ba? Huwag tayo nakikiibig lang kasi minsan sa atin, no? Ayan na. Marami makakarelate dito eh. Di ba? Minsan kasi tayo, ang pag-ibig natin, nakikihati tayo eh. Di po ba? Kaya dapat kung iibig ka, dun sa single, single eh, no? Dun sa single, mag-double. Magkakaproblema tayo dyan. Di ba? At ang Panginoon, yan ang gusto niya. Kasi, our God is a jealous God, no? Pero yun naman po sa tamang pamamaraan. Sapagkat, sino nga ba naman tayo para tumaligod sa Kanya, niligtas tayo ng Panginoon. Di ba? Pinagaling. Di ba? Katulad ng mga Israelita. Di ba? Binigyan ka ng pangangailangan. Tapos gagawin natin siya, parang hindi naman tama. Kaya ang Panginoon, no, palala sa atin, ay nangangailangan ng isang hindi hating pag-ibig. At katapatan, no, mula, most especially, ito yung binabanggit ng Panginoon, pinapatungkol sa mga Israelita. Pababa na sa atin ngayon. Ang gusto ng Lord, hindi hating pag-ibig. Kaya nga sabi niya, with all, pag sinabing all, means all. Lahat. Di ba? Lahat. Dahil siya lamang ang kanilang Diyos, ang ating Diyos. Wala na pong iba. So, excited na po ba kayo sa awitin? Ayan. So, punas lang tayo ng kaunti kasi medyo mainit po rito kahit may electric pa na. Yan. Okay. So, tayo po yung mangharanas sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sabi ng 1 John 4:19, it is not that we love God, but He first loves us. Sa katotohanan, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang unang nagmahal sa atin. So in return, as our grateful thanks, bilang atin pong pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat sa Kanya, yamang tayo minahal ng Panginoon, inibig ng Diyos, ibigin din natin siya. Pakinggan po natin ang awiting ito. Isa po sa aking original composition. O Diyos, minamahal kita sa puso ko. Ika'y nag-iisa at walang ibang mamahalin. Ikaw lang ang aking sasambahin, O Diyos, minamahal kita sa puso ko. Ika'y nag-iisa at walang ibang mamahalin. Ikaw lang ang aking sasambahin. Sabi nga po sa awiting ito, tanging hangarin ko sa buhay kong ito, O Diyos,
ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Once again. O Diyos, minamahal kita, minamahal ka namin, Panginoon, sa puso ko, yeah, yeah. Ika'y nag-iisa, at walang ibang mamahalin. Lord, ikaw lang ang tanging sasambahin, ang tanging hangarin ko sa buhay kong ito, O Diyos, ay ang ibigin ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Tanging hangarin ko, ang tanging hangarin ko sa buhay kong ito, O Diyos, ay ang ibigin ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Sing it once again. Hallelujah. Tanging hangarin ko sa buhay ko ito, O Diyos, ay ang ibigin ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Ang tanging hangarin ko sa buhay kong ito, O Diyos, ay ang ibigin ka, mahalin sa tuwina, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Lord, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Mahal kita, mahal kita, pagkat ako'y inibig mo. Mahal kita, walang iba, sa buhay ko'y mahal kita, oh yeah. Mahal kita, mahal kita, pagkat ako'y inibig mo. Mahal kita, walang iba, sa buhay ko'y mahal kita. Yes, Lord. Mahal kita, mahal kita, pagkat ako'y inibig mo. Mahal kita, walang iba, sa buhay ko'y mahal kita. Sa buhay ko'y mahal kita. Sa buhay ko'y mahal kita. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Yan. Nas po muna ng pawis. It's so hot, you know. Yan. So, super thanks po. Yan, sa inyong patuloy na panonood at pakikinig. At shoutout din po kay Sister Catherine Diego Pason. She is also watching sa lugar ng Caloocan dyan sa District 2. Yan, sabi niya, Amen. Praise the Lord. Yan, sa inyo pong lahat na nakasin ngayong gabing ito. Super thanks po for following me at sa inyo pong mga walang sawang pagsuporta.
sa atin pong FB page na Be a Blessing Spread the Good News at sa atin pong YouTube channel. Yan. So yan pong awitin na yun, dalawa po yung inawit natin na yun. No? Yung una yung O Diyos, minamahal kita. At pangalawa yung mahal kita pagkat ako'y inibig mo. Medyo bitin ba kayo? Sige, dadagdagan natin ang kanta ng isa pang awitin. Yan. So, praise the Lord. Yan, no? So, dahil tayo po ay minahal ng Panginoon, no? So to speak, dapat mahalin din natin ang Panginoon. Sapagkat, di ba, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Walang ibang Diyos na nagmahal sa atin ng katulad niya. Di ba, parang sabi ng awitin, di ba? Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Wow, pwede na ba yun? Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Yan. So, kaya, dahil sinabi nga ng awitin, ng Word of God na tinungayan natin, si Yahweh lamang ang Diyos, ibigin natin siya buong puso, isip, kaluluwa, at kalakasan. At yun po yung tinatawag natin the complete components of loving God, yung kompletong sangkap ng pagmamahal sa Diyos. Kaya, hayag natin na si Yahweh lamang ang Diyos na dapat na sambahin at purihin. Here we go! Yes! lamang ang Diyos. Dapat nang sambahin si Yahweh lamang ang Diyos. Para dapat nang sambahin, bigyan ng buong puso, bigyan ng buong isip, bigyan ng buong lakas ang Diyos ng Israel. Go! Si Yahweh lamang ang Diyos. Dapat na sambahin. Go! Si Yahweh lamang ang Diyos. Dapat na sambahin. Bigyan ng buong puso, bigyan ng buong isip, bigyan ng buong lakas ang Diyos ng Israel. Here we go! Si Yahweh lamang ang Diyos. Dapat na sambahin. Si Yahweh lamang ang Diyos. Para dapat na sambahin. Yon. Praise the Lord. So narinig po natin, si Yahweh lamang ang Diyos, walang kaparis, walang katulad, walang kapalit, no? Kaya tayo po'y manatili sa Kanya at siya'y mananatili sa atin. At naniniwala tayo sa bawat papuri pagsamba na ating ginagawa sa Kanya, dadaloy sa atin ang pagpapala. Ayan, kaya, so ito po'y patikim lamang. So huwag natin kalilimutan, every Sunday tayo po'y magkasama-sama. Patuloy po akong suportahan, no? Huwag natin kalilimutan mga ka-blessing, mga ka-STGN, no? So nakita nyo na po yung cap ng linggo kung nanood po kayo sa aking Facebook Live, no? Na nakita yun ng ating mga kapatid natin dyan yung iba. So email nyo lang po. Yan, at kung i-message nyo ako paano magkakaroon, yan. So yan.
Salamat po sa inyo mga suporta, no? From 8 to 9 in the evening, every Sunday, huwag niyo pong kakalimutan with Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, ang magandang lalaki ng ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi, no? From 8 to 9 in the evening, paglinggo na, kaya huwag mong kalilimutan, STGN na. Be a blessing, spread the good news. At huwag niyo rin pong kalimutan yung aking mga reels. Yan. Please do support my reels, mga kapatid ko minamahal. Salamat po sa inyo pong pagpapalipad ng stars, no? Nang anumang pwede niyo i-support sa atin pong ventures na ginagawa. Ang Diyos na pong magpala sa inyo. Pero salamat sa Panginoon, di ba? Sabi nga, di ba, kahit na mabagal, basta mahalaga ay umuusad. So, ano man po yung binigay sa atin ng Panginoon, i-unleash natin yung potential na yan. At kaya natin ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen? Kaya super thanks everyone sa inyo pong panonood ngayong gabing ito. And I pray unto God na nawa, no? Laging sumaatin ang kapayapaan, no? Ang malaking kagalakan at syempre ang pagpapala, no? Yung super duper na blessing Lord. Yan, sabi ni Sister Catherine Jacob Pason, amen. Amen. So more are coming, kaya super thanks everyone and God bless you more and more in Jesus mighty name. At sabi nga po ng ating words for today, you shall love the Lord your God, our God, with all our mind, our soul, and strength. Kaya, bless ka na. Talagang bless ka na. Super duper bless ka na. Kitang-kita ko. Thank you for watching. Amen.